Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit-init na balita, naghain na po ng civil case ang Department of Transportation laban sa Pangasinan Solid North sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnay yan sa karambola sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong May 1. At 10 tao po ang namatay sa insidenteng yan. May halos 4 na puring sugatan. Ayon sa DOTR, inihain nila ang kaso sa City Prosecutor's Office para sa pamilya ng mga biktima na taga Quezon City. May mga biktima rin mula sa Antipolo, Rizal. Humihingi ng danyos ang pamilya ng mga biktima mula sa kumpanya. Susubukan pa namin kunan ng pahayag ang Pangasinan Solid North. Tutulong po dito sa Balitang Hali para sa iba pang detalye. Sa kulungan ng bagsak ng isang lasing na nanaksak ng isang lalaki sa Quezon City. Ayon sa suspect, pinagbantaan siya ng mga tao sa lugar matapos siyang magpasama-sana na hanapin ang isang alias Pangit. Balita hatid ni James Agustin. Nagtamo ng sugat sa kanyang mukha ang 30 anyos sa lalaki matapos saksakin sa Barangay Payatas, Quezon City. Naaresto ng mga rumorondang pulis ang 36 anyos sa lalaking sospek. Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na hindi magkakilala ang dalawa. Pumunta lang daw sa lugar ang lasing na sospek dahil hinahanap niya ang isang alias Pangit na umano'y karelasyon ng kanyang kinakasamang babae. Nagkataon na napagtanungan niya itong biktima at nung sinagot siya ng biktima na hindi niya kilala yung hinahanap nito ay nainis itong suspect at naging simula nung naging ugat ng kanilang pagtatalo na hanggang sa uwi sa pananaksak. Nabawi mula sa sospek ang ginamit na kitchen knife. Sa ospital, positibong kinilala ng biktima ang sospek na sumaksak sa kanya. Ayon sa pulisya, nagkakaso na rin ang pananaksak ang sospek sa Marikina noong 2015. Base dito sa investigasyon, lumalabas na ito pong suspect ay may previous na record at ito po ay nakulong ng 10 taon sa kasong homicide. Aminado ang sospek na nasaksak niya ang biktima. Pero self-defense lang daw ang nangyari. Dumaan po ako ron, may tatanong lang po sana ako sa mga tao ron. Sabay biglang mainit po yung ulo nila, sabay sabi nila, kuha kayong matalas dun. Kaya pinagtanggol ko lang po yung sarili ko, kaya po nangyari. Nagpapasama ako sa kanya para tinatanong ko sa kanya kung saan nakatira si Pangit. May tatanong lang po sana ako kay Pangit. Nasampahan na ang sospek na reklamong frustrated homicide. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay na nang matagpuan ang isang lalaki matapos tangayin ng ilog sa Alamada, Cotabato. Tumatawid daw sa ilog nitong Martes ang 60 anyos na biktima, kasama ang kanyang 30 anyos na anak. Pareho silang inanod ng tubig na rumaragasa kasunod po ng pag-ulan sa lugar. Maswerteng nakaligtas ang anak. Nahanap naman ang katawan ng biktima kinabukasan. Ayon sa Pag-asa, epekto ng Intertropical Convergence Zone ang masamang panahon sa Alamada, Cotabato. Magpapatuloy po ito ngayong araw. Katunayan, isinailalim sa heavy rainfall outlook ang Cotabato at ilang pang bahagi ng Soc-Sargen. Gayon din po ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, BARMM at Misamis Occidental. Asahan muli ang malalakas na buhos ng ulan sa mga nasabing lugar. Uulanin din ng husto ang ilang bahagi ng Mindanao bukas dahil sa ITZZ. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Beep, beep, beep sa mga motorista. May posibleng rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy base sa 4-day trading, walang paggalaw o rollback na hanggang 40 centavos kada litro ang inaasahan sa Martes para sa diesel. Posibleng may 15 centavos na bawas presyo hanggang 30 centavos na taas presyo naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may posibleng bawas presyo na 20 hanggang 40 centavos kada litro. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakaapekto sa dagdag bawas sa presyo ngayon ng mga produktong petrolyo, ang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China at ang tingin ng OPEC na sisigla ang global demand. Ilang pamilyang nakatira sa kalsada sa Quezon City ang sinagip sa ilalim ng programa ng Department of Social Welfare and Development. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin.
Maagang nagsagawa ng reach-out operation sa DSWD sa Nia Road sa Quezon City. Inabutan ng mga pamilyang naninirahan sa gilid ng kalsada. May mga nakatayo na makeshift tent sa bangketa. Hindi alintana ng mga pamilya ang panganib na maring maidulot nito sa kanila. Personal silang kinausap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at pinakiusapan na sumama sa social workers. Sinagip sila sa ilalim ng pag-abot program ng ahensya. Patulungan na po kami para kahit pa paano po, mawala po kami rito sa island sa Gaza. Kasi nahihirapan din kami. Araw-araw kami nakikilig dito eh. Kabilang din sa napakiusapang sumama ang babaeng ito, nakarga pa ang 6 na buwang gulang niyang anak. Masaya naman po kasi kahit pa paano may tumutulong sa amin. Pero matagal na ho ba kayo nakatira dyan sa gilid ng kalsada? Hindi naman po sir, mga months pa lang po. Kasi dati po kami nangungupaan sa looban. Kaso? Medyo humihina po ang hanap buhay. Hindi na po kaya magbayad ng 2 months kada buwan, kuryente, tubig. Umabot sa 13 pamilya katumbas sa 26 na individual ang nasagi. Dagdag pa dyan ng 9 na individual ang iba ay natutulog sa karito. Ito talaga yung napilitan ng tumira sa lansangan dahil walang hanap buhay, walang tahanan. So binibigyan natin sila ng panibagong buhay. Importante yan kasi we need to help those that need it the most. Delikado dahil una, kalsada to. Pag umulan, yung init, lahat yan kasama. Pero more than anything, yung dignidad ng tao. Ang mga nasagip na pamilya, dinala sa processing center ng DSWD sa Pasay. Doon sila papakainin, sasailalim sa check-up ng doktor at i-interviewin ng social worker. Kailangan masigurado natin na nasa maayos silang kalagayan physically. Sisiguraduhin natin na yung kanilang mga issue o yung mga concern nila na a-address natin. Iba-iba eh. Yung isang pamilya gusto lang niya na makasundo niya ulit yung biyanan niya. Yung iba wala talagang titirahan. Sa datos ng DSWD, mahigit 10,000 pamilya na ang nai-profile nila na nakatira sa lansangan sa Metro Manila simula ng ilunsad ang pag-abot program noong 2023. Sa bilang na yan, mahigit 5,200 pamilya na ang napakiusapang sumama sa social workers. Siniguro naman ang ahensya na araw-araw silang nagsasagawa ng reach-out operations. Wala naman tayong layunin na tumira sila sa ating shelter panghabang buhay. Ang sa atin, maunawaan yung kanilang pangangailangan, maibalik sila sa komunidad na kasama ang tulong ng DSWD kasi yan ang mandato ng Pangulo sa amin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumalpok ang motorsiklong yan sa isang tricycle sa Barangay San Jose, San Antipolo, Rizal. Napagapang sa kalsada ang sumemplang na rider habang inaalalayan siyang makatayo ng kanyang angkas. Agad din silang sumakay ng motor. Pero nang dumating ang isa pang lalaki ng kamotorsiklo, bigla silang tumakbo at iniwan ang dalang motor. Ayon sa ilang saksi, napagkamala ng magkaangkas na nakasibilyang pulis ang dumating na rider. Kinumpirma naman ng pulisya na nakaw ang nakabanggang motorsiklo at naibalik na ito sa may-ari. Walang isinampang reklamo kaugnay sa insidente. Patay ang isang babae matapos barilin ng riding in tandem habang nasa gitna ng inuman sa Sampaloc, Maynila. Sugatan din ang 2 tanod na humabol sa mga suspect. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Ilang metro mula sa barangay hall, nahagip sa CCTV camera na kasamang nakikipag-inuman ang 30 anyos na si alias Carmen sa bahagi ng Felina Extension sa Sampaloc, Maynila, mag-aalas 11 kagabi. Maya-maya, makikita ang motorsiklo na papalapit sa kanila. Huminto ito sa likuran ng biktima at 3 beses siyang pinaputukan ng backride. Bumulagta si alias Carmen. Sinubukang habulin ng lalaking nakapula na live-in partner ng biktima ang riding in tandem. Hindi na muna nagbigay ng iba pang anggulo ng CCTV ang barangay pero lumalabas na nagpaputok pala ulit ang gunman habang tumatakas sila. 3 pong putok ng bala sunod-sunod. Tapos po mga ilang segundo lang, meron na naman po nagpaputok. Bale, 3 sunod-sunod ulit. Tapos hanggang sa meron pong mga nagsigawan. Tinamaan sa tuhod ang live-in partner ng biktima na isang tanod sa barangay habang nadaplisan din ng bala sa dibdib ang isa pang tanod. Isinugod sa kalapit na ospital si alias Carmen pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Sabi ng barangay, birthday ng isa nilang residente kaya mayroong kaunting salo-salo sa lugar. Inakala pa raw nila noong una na paputok lang ang umalingaw-ngaw sa kanilang eskinita. Palingon ako, sasawayin ko pa. Nakita ko na yung nakamotor na pumuputok na ng baril. Nasa likod mismo kaya sa batok ang tama eh.
Tapos dumiretso na pag Blanco ang barangay sa motibo sa krimen. Hindi rin daw kabilang sa drug watch list ang biktima. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Base sa CCTV na hawak nila, may posibilidad umano na babae ang namaril. Tinitignan na rin ng pulisya ang anggulong love triangle bilang dahilan ng krimen. Patuloy ang kanilang backtracking para matunton ang riding in tandem. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May mag-asawang nasugatan matapos po bumangga ang sinasakyan nitong kotse sa isang truck sa Santa Ilocos Sur. Chris, ano daw ang naging dahilan dyan? Connie, ayon sa pulisya, madulas ang kalsada dahil sa pag-ulan kaya nalihis sa linya ang kotse. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biglang paglitaw ng kotse ng mga biktima na nawala sa linya bago ito bumangga sa isang truck sa barangay Banawang. Nawasak ang harapang bahagi ng kotse at van. Ayon sa pulisya, nagtamo ng minor injury ang driver ng kotse at kanyang misis na agad dinala sa ospital. Nakatakdang mag-usap ang magkabilang panig. Nagkasunog naman sa isang damuhan sa San Fernando, Pampanga. Binalot ng makapal na usok ang paligid sa lakas ng apoy. Nabahala tuloy ang mga residente ng Barangay Del Pilar na nakatira malapit sa damuhan. Ayon sa mga rumespondeng bumbero, tumagal ng mahigit sa 3 oras ang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Tinatayang 2,000 square meters ang nasunog. Wala namang nasaktan at nadamay na bahay. Hihilingin daw ng Department of Justice na kanselahin ang passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa DOJ, hindi mapapatupad ang warrant of arrest laban kay Roque habang nakabinbin pa ang asylum application ni Roque sa the Netherlands. Pero sakaling hindi ito katigan ng pamahalaan doon at maaprubahan ang pagkansela sa passport ni Roque, ipadedeport daw si Roque. Sagot ni Roque, karapatan niyang humiling para sa asylum dahil sa anyay political prosecution laban sa kanya ng Marcos administration. Dagdag ni Roque, kung pumalya ang Pilipinas sa Timor-Leste kaugnay sa kaso ni dating Congressman Arnie Teves, mas mababa raw ang pag-asa ng Pilipinas sa the Netherlands. Nahaharap si Roque sa kasong qualified human trafficking dito sa Pilipinas kaugnay sa kanyang kinalaman umano sa Lucky South 99 Pogo. Dati na niyang itinanggi ang alegasyong sangkot siya sa human trafficking. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ng isang lalaki matapos umanong bugbugin na ilang kabataan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Cecil, ano raw ang dahilan ng pambubugbog? Rafi, selos ang tinitingnang motibo sa pananakit umano sa biktima na ninakawan pa raw. Yan at iba pang may init na balita, hatid ni Luan Mayrundina ng GMA Regional TV. Mga sugat sa ulo, mga pasa sa mata, tuhod at iba pang parte ng katawan. Yan ang tinamo ng 23 anyos na si Matt Ernest Bongo matapos umanong bugbugin sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kwento niya, hinatid lang niya noon ang kanyang babaeng kasamahan sa trabaho. Sa kuha ng CCTV, makikitang sakay sila ng motorsiklo pero papasok sa iskinita. Sinundan sila ng mga lalaking nakatambay roon. Di na nahagip sa video pero roon na raw binubog ang biktima. Pagkatumban ako, gipatid-patiran pa ko. Gigamitan ba ko nilang tsukorno kanang kuan ma'am? Hait nga singsing. Naawat ang pananakit nang pumagitna na ang mga tao sa lugar. Pero kinuha pa umano ng mga sospek ang ilan sa kanyang mga gamit. Unang kulata kay natumba ko ma'am. Pero salamat sa Ginoo wala jud ko makuyapi kung nakuyapan ko. Dili ra ang AirPods nga almost 4K ang value. Ang nakawat ma'am kay ila man jud ipangita ang akong mga gamit. Hinala ng biktima, selos ang motibo ng pananakit sa kanya dahil isa raw sa mga sospek ay ang lalaki na bumibisita rin sa babaeng kanyang kasama. Tinutugis pa ng pulisya ang mga sospek na tukoy na raw sa tulong ng mga saksi. Ito na lang libuhatan ni ma'am, regarding mga pieces of evidence with the help of the witnesses na tungkol sa victim, na-file din na to ang kaso, ma'am. Nasampahan na ng kasong attempted murder ang 20 anyos na lalaki at 4 na menor de edad nitong kasamahan. May alok na ring pabuya ang Lapu-Lapu City LGU para sa impormasyon tungkol sa mga sangkot sa insidente.
Sa bayan naman ng Argao, nagtamo rin ng mga sugat at pasa ang isang lalaking senior citizen matapos siyang paghahampasin ng monoblock na upuan ng kanyang sariling anak. Dislike sa kuan ba? Siya. Ang buak na siya doon ay papakali. Ayon sa sospek, natutulog siya noon pero nagising sa sigaw ng kanyang ama. Napuno raw siya sa paulit-ulit na pangaral ng kanyang tatay matapos siyang masangkot noon sa iligal na droga. Pero giit niya, hindi na raw siya gumagamit nito ngayon. Wala. Katok buhat na ko, basod kay tungkol siya kuan lagi, dinadaan wala ko yun. Nagpapagaling na sa hospital ang biktima habang nakakulong naman ang suspect na sasampahan ng serious physical injury. Mula sa GMA Regional TV, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Davao City. Kwento ng asawa ng biktima, inilipat ng lalaki ang mga alagang kambing malapit sa kanilang bahay sa barangay Baganihan. Nang bigla raw may bumaril sa kanyang likod. Sinubukang bumalik ng biktima sa kanilang bahay pero sinundan siya ng 2 salarin at ilang beses pa ulit na pinagbabaril. Hindi pa nakikilala ang mga gunman na nooy nakasuot daw ng jacket at itim na pantalon. 23 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Away sa lupa ang tinitingnang motibo ng pulisya. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Nagpakita ng galing sa cheerleading ang mga kalahok sa NCAA Season 100 Cheerleading Competition. Ang kanilang performances, panoorin sa balitang hatid ni Darlene Kay. Makapigil hininga, nakamamangha, at talaga namang nakabubuhay ng school spirit. Ganyan ang routine ng bawat isa sa 9 na school na lumahok sa NCAA Season 100 Cheerleading Competition sa Pasay City. Sa bawat stunt at cheer, kitang-kita kung paano pinaghandaan ng squad sa kanilang performance. Inaabangan ng lahat kung madedepensahan ng AU Chief Squad ng Arellano University ang kanilang korona. Sa gitna ng performance, may isang stunt silang hindi nagawa. Pero sa huli, Arellano University pa rin ang cheerleading champion sa makasaysayang 6-peat win. I-expect ako na kayang-kaya pa rin namin mag-champion dahil sa skills and difficulty ng mga ginawa namin. Pero naging hopeless ako kasi nagkaroon din kami ng error eh. Pero siguro nga, tumaas pa rin yung scores namin dahil nga sa difficulty na ginawa namin. Sa team ko, thank you so much, especially sa sacrifice nila, sa pag-intindi nila. Mag-uwi sila ng 100,000 pesos na cash prize. First runner-up uli ang Altas Perp Squad ng University of Perpetual Health System Dalta na mag-uuwi ng 75,000 pesos na cash prize. Habang second runner-up ang Letran Cheering Squad with 50,000 pesos na cash prize. Ang bumuo ng panel of judges ay distinguished cheerleading coaches and judges hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maging sa international teams and cheerleading associations. The cheerleaders are always present during competitions. Mapa basketball, volleyball, badminton, lahat yan nandun sila because they're the ones who drum up interest and provide extra oomph when it comes to the competition. So this is their ultimate showcase. That's why it's very important. Nasa NCAA Season 100 Cheerleading Competition din si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, pati na ang buong Management Committee ng NCAA. Darlene Kay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, big year ang 2024 para sa career ni Asia's multimedia star Alden Richards. Pero iba raw ang sitwasyon ng personal niyang buhay. I think last year was my lowest year. Rock bottom. It took me 6 months to get over that. That was, hindi naman siya clinically diagnosed, but that was depression.
yun yung times kasi na when you're clouded with a lot of negative thoughts and you're na alam mong meron ka mga kasama, alam mo nandyan yung mga taong nagmamahal sa'yo, pero hindi mo maproseso ng tama yung emosyon mo, hindi mo maproseso ng tama yung pag-iisip mo. Kwento pa ni Alden, lalong bumigat ang mga pagsubok niya sa buhay nang mamatay ang kanyang lolo nitong Enero. Na-realize din daw ni Alden na lagi niyang inuuna ang ibang tao bago ang kanyang sarili. Kaya ngayong 2025, focus muna raw siya sa self-love. Para ma-improve ang kanyang physical at mental health, focused si Alden sa hobbies na matagal niya nang gustong gawin, tulad ng running at biking. Wagi sa 2025 Cinema Pua Student Short Film Festival ang ilang pelikulang likha ng mga senior high school at college students mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga nilahukang kategorya ng mga estudyante ang experimental film, documentary film at narrative film na nakahati sa senior high school level, intercollegiate at all mapuans. 42 pelikula ang naging finalists sa ika-21 taon ng nasabing film festival. Kabilang sa mga nanalo ay para sa Best Film, Best Director at Best Actor and Actress. Layo na mabigyan ng pagkakataon ng mga kabataang maipakita ang kanilang husay sa paggawa ng pelikula. Dagdag detalye tayo sa paghahain ng Department of Transportation ng civil cases. Kaugnay po yan sa karambola sa SCTEX noong May 1. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, personal na sinamahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pamilya at abogado ng Philippine Coast Guard personnel na si Diane Janica Alinas sa pagsampa ng kasong sibil laban sa Pangasinan North Transit Incorporated pasado alas 9:30 kaninang umaga sa Quezon City Hall of Justice. Nasawi si Alinas kasama ang kanyang asawa ng tumbukin ng solid gold bus ng kanilang sasakyan sa toll plaza ng SCTEX sa Tarlac noong 1 ng Mayo. 50 million pesos na danyos ang hinihingi ng pamilya alang-alang sa naiwang tanggol ng mag-asawang himalang nakaligtas sa aksidente. Ayon kay Secretary Dizon, malinaw ang mensahe sa kanyang pagsama sa pamilya at ito'y babala sa mga transportation companies na unahin ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero at ang pagtitiyak na mananagot ang mga ito kapag nagpabaya sa kanilang mga responsibilidad. Mula Quezon City, nagtungo naman si Secretary Dizon sa Antipolo para naman sa pagsampa ng 80 million pesos civil suit para sa 8 miyembro ng isang religious group na namatay rin sa parehong insidente. Paglilinaw ni Dizon, bukod pa ang mga civil case na ito sa reklamong kriminal na isasampa naman ng Department of Justice laban sa kumpanya. Samantalang, ang administrative case naman patuloy na dinidinig ng LTFRB. Narito po ang pahayag. This is our responsibility, no? Ang importante dito, it's not just yung, hindi lang yung sumasama tayo dito at tinulungan natin ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbigay ng legal counsel, pero ito ay mensahe sa lahat ng mga bus company na hindi natin ito tolerate ito. Mula rito sa Antipolo City, ako si Chino Gaston ng GMA Integrated News. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Nagbiro si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang gabinete ilang oras matapos niyang iutos na magbitiw sila sa pwesto. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Nagawing mas maayos. Kahapon, mahigit 30 miyembro ng gabinete ang nag-courtesy resignation o nagsabing maghahain sila nito alinsunod sa utos ng Pangulo. Sa kabila ng utos, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at operasyon ng mga ahensya. Nilinaw rin niya na hindi kasama sa pinag-resign ang presidential appointee sa labas ng Executive Department, gaya ng mga judge at mga commissioner. Nag-courtesy resignation ang ilang miyembro ng gabinete kahapon matapos itong ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay niyan, makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good afternoon. Good morning, Rafi. Opo, muli po pakipaliwanag nga po sa amin, ano yung dahilan ng utos ni Pangulong Marcos na mag-courtesy resignation yung lahat ng miyembro po ng gabinete? Sinabi kasi ng Pangulo, siya nakikinig. Itong maliwanag sinabi niya, we hear them and we will act.
So naramdaman ng Pangulo ang hinaing ng ibang ating kababayan na parang hindi nila nararamdaman ng ibang mga proyekto at programa ng Pangulo. Kahit na, sinabi nga natin, sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., napababa na po kahit paano po yung inflation rate at yung meron po tayong programang walang gutom, nagkaroon din po tayo ng child development centers, pati po yung pagpapaki po ng coverage ng PhilHealth, lalong-lalo po doon sa 10 illnesses that most Filipinos suffer. So, nakita po ng Pangulo parang hindi nararamdaman ng tao yung programa ng gobyerno para sa kanila. Opo, Because of that, sabi niya, kailangan magkaroon ng recalibration, may mga pagkukulang ba tayo, may pagkukulang ba ang mga cabinet secretaries, ang heads of agencies, at gagawin po ito para sa taong bayan. Nabanggit niyo po yung ibang ahensya hindi ramdam yung kanilang ginagawang trabaho. Bakit po lahat? Hindi na lang yung mga partikular na departamento na lamang, yung pinuntirya? Lahat po kasi ay dapat i-evaluate. Hindi po dapat iilan lamang, wala pong dapat na tinatarget lang na ahensya. Dapat po i-evaluate kung ano po ang naaayon sa kagustuhan tungkol sa performance ng mga departamento at ahensya. Dapat po lahat sila ay i-evaluate. Yan po ang gusto ng Pangulo. Linawin po natin, sino po yung kikilalaning kalihim o officer in charge sa mga kagawaran ngayon nag-courtesy resignation sila? Sila pa rin po. Wala naman pong pagbabago. Sila pa rin po mananatili bilang cabinet secretary, saka heads of agencies. Magpapatuloy po sila sa kanilang trabaho hanggang siguro matanggap na lang nila kung sila ay mananatili o sila ay matatanggal. During transition, wala bago. Tuloy-tuloy po dapat ang trabaho nila. So malinaw po na hanggang ngayon sila pa rin yung kalihim, sila pa rin yung nagmamando sa kanilang mga ahensya hanggat sabihin sila na kayo yung mawawala sa gabinete. Mga hanggang kailan po ito, may timeline po ba tayo rito? Sa ngayon, wala pong sinasabi kung anong timeline or time frame ang Pangulo, pero mabilisan din po ito. Of course, syempre po, kung ang isang head of agency ay hindi na po nagiging asset sa gobyerno, mabilisan po dapat ang pagtanggal sa kanya. Pero ngayon po, ini-evaluate pa lang po ng mabuti para po manatili naman po yung dapat manatili at mawala yung dapat na mawala. Pero posible ba mag-regodon din? May mga ibang secretary na mapupunta sa ibang mga ahensya within the cabinet? Wala pa pong nasasabi patungkol po dyan. At mamaya po magkakaroon po ng press con po si Executive Secretary patungkol po dyan. So abangan din po natin yan. So at posible rin po na syempre may mga manggaling din sa ibang ahensya, may mga pinag-ready na ba? May mga kinakausap na ba ang palasyo patungkol dito? Sa ngayon po, wala pa po tayong personal na pagkakaalam dyan dahil ongoing pa lang po yung evaluation. Okay, samantahin ko na rin po, tanungin ko na rin sa ASEAN Summit sa Malaysia, ano po yung agenda ng Pangulo? Magkakaroon po tayo, of course, kung ano lahat ng maaaring mapag-usapan doon. At ito po ay nabanggit na rin po ni Deputy Assistant Secretary Dominic kahapon. At lahat na maaari po na mapag-usapan patungkol po sa, of course, kung ano ikabubuti ng bansa natin at ng ating mga karatig bansa ay mapag-uusapan po. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Kung maulan pa rin po sa Mindanao, mananatiling mainit at maalinsangan ng panahon sa halos buong Luzon at Visayas ngayong pong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, patuloy na umiiral ang mainit na easterlies sa maraming lugar habang may ridge of high pressure area sa bandang Batanes at Babuyan Islands. Posibleng umabot sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan, 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, habang 44 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao, Cagayan, at sa Olongapo City. Posible namang umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Batak, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Etxague, Isabela, Baler at Kasiguran sa Aurora, Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, Infanta at Alabat, Quezon, Daet, Camarines Norte, Masbate City at sa Catarman, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City at ilan pang bayan sa syudad sa Luzon at Visayas. Mas pinalakas pa ang kooperasyon ng Israel at Pilipinas at tututukan ngayon ang tungkol sa agriculture technology o agri-tech. Balitang hatid ni JP Soriano.
Sa 77th Independence Day celebration ng State of Israel sa Pilipinas, inanunsyo ng Israel ang mas pinalakas na kooperasyon nila at ng Pilipinas pagdating sa agricultural technology. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus, bukod sa partnership ng Israel at ilang pribadong kumpanya sa Pilipinas na nasa likod ng pinakamalaking greenhouse agri-tech facility sa Bulacan, may mga karagdagang tulong pa raw na maibibigay ang Israel pagdating sa pagpapaunlad ng agrikultura ng bansa. A modern dairy farm will follow soon. With NIA, we are installing solar irrigation systems to support rice farmers. Ang Israel, dati na rin nagbibigay ng libreng training sa mga Pilipino ukol sa makabago at epektibong paraan ng pagtatanim ng mga halaman, bulaklak at iba't ibang agricultural products. Isa sa mga natuto ang ilang nakilala ko noon sa Israel na inabutan ng kasagsagan ng Israel-Hamas war noong October 2023. Muli ring kinilala ng Embahada ng Israel ang mga natatanging kontribusyon at dedikasyon ng mga Filipino caregivers at hotel workers sa kanilang bansa. Handa rin daw ang Israel na tumulong sa Pilipinas sa iba pang aspeto gaya ng defense at security. The Philippines is committed to further strengthening this multifaceted partnership. We are confident by continuing to work together, we can achieve greater prosperity and security for both our nations and contribute positively to the global community. Dumalo rin sa pagtitipon si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno at diplomatic community. Sinubukan ding magtanong ng unang ginang sa hologram version ni Ambassador Flus na pinagagana ng AI o Artificial Intelligence. Isa sa mga programa ng Israel Innovation Authority ay ang pagpapalakas pa ng National AI Program na nagagamit ng Israel sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura. During your time here in the Philippines, which place is the most memorable to you? He's nodding. As the ambassador, I travel all over the Philippines, and I am always impressed by the historical landmarks, the people, and the abundance of nature. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumiklab ang sunog sa isang palengke sa Barangay Poblasyon 5 sa Santa Cruz, Laguna kaninang umaga. Nadamay sa sunog ang mga paninda ng nasa 300 stall. Rumisponde ang 16 na truck ng mga bombero. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhin ng apoy at halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog. Kaugnay naman po sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign ang buong gabinete, kausapin po natin si Dr. Jennifer Oreta, ang incoming Dean ng Ateneo School of Government. Magandang umaga po. Magandang umaga, Connie. Opo, para po sa kaalaman ng mga manonood natin, ano po ba ang ibig sabihin ng courtesy resignation? Yung courtesy resignation, ito ay prerogative ng appointing power ng Pangulo. So ito, ibig sabihin ito, inoobligan niya yung lahat ng kanyang mga inappoint para mag-submit ng kanilang resignation. Kaya may qualifier na courtesy kasi hindi agad-agad, no? So pero syempre may pressure din yan na may within certain period kailangan isubmit nila yung kanilang letter of resignation. I see. At iniuugnay po ng palasyo sa resulta ng eleksyon 2025 ang utos ng Pangulo na mag-resign ang kanya pong gabinete. Ano po ba ang indikasyon nito at ano ho ang masasabi niyo tungkol dyan? Kung titingnan natin yung resulta, marami sa hindi lahat ng members ng administration slate ay nakapasok sa Senado. In fact, yun, tama ka, marami nga ang nagsasabi na dahil sa poor performance ng administration slate kaya nag-request ng courtesy resignation ang Pangulo. Pero kailangan din nating tingnan na nasa midterm period tayo. At yung midterm period, ito talaga yung pagkakataon ng kahit na sinong leader para i-review kung tayo ba ay umaangat or nagpo-progreso dun sa ating mga ginagawa or yung mga targets or hindi. So this is really a golden opportunity for any leader to re-evaluate kung maganda na ba yung performance o kailangan mag-recalibrate. I see. Pero yung sinasabing recalibration, may kinalaman din ho kaya daw ito sa hidwaan ng pamilya Marcos at Duterte?
pwede nating i-interpret na ganyan, no? Kasi pwede nating i-interpret na ang objective ay, yun nga, i-recalibrate para mas maganda yung performance sa darating pang 3 taon. Pero pwede ring i-interpret na yung action ng Pangulo ay isang paraan para i-solidify ang kanyang control, no, sa gobyerno, no. So sa ngayon, syempre hindi ini-speculate natin kung ano ba yung motibo, at pinakikinggan ko si Yusek Claire kanina na ang motive talaga, at sana nga ay yun ang totoong motibo ng palasyo, ay to see how we can better improve the services of the government, no, to better serve our people. Opo, sabi nga ho ng Pangulo, ngayon ang pagkakataon nilang magpakitang gilas kung sakasakali, no, talaga bago aprubahan. At sana nga, oo. Yes, so para ho sana nga. Para sa ikakagandahon ng serbisyo nila sa taong bayan. Ay, nagkaroon na rin ho ba ng ganitong kalawak na courtesy resignation sa mga nagdaang administrasyon? Sa pagkakaalam ko, ito yung ganito ka-massive, no? So yung ibang administrasyon, nag-request din sila ng may mga nire-request din sila ng courtesy resignation. Pero ito yung massive na yung lahat ng 21 members of the cabinet, no, ay hininga ng courtesy resignation. So talagang parang reset, no? It's the president has press the reset button. So, inaasahan, maraming umaasa, kasama na ako doon, na ito na talaga yung pagkakataon para ayusin, no, yung dapat na ayusin sa performance, no, or sa sa serbisyo ng pamahalaan. Oo, pero sa tingin nyo ho, may mga pwesto kaya talaga na mananatili, syempre yung ibang mga gabinete po, no, secretaries, ano. Pero meron din ba sa tingin niyo na obvious na pwedeng hindi ho nagpe-perform at maaari ho talaga mapalitan? Sa inyo pong paniniwala, sino-sino kaya ito? Mahirap magpangalan, ano, at baka tayo mapahamak dito. Pero sa tingin ko, depende kung ano yung panuntunan na ginagawa ng administrasyon. Kung ako yung tatanungin, kung ako yung Pangulo, ang panuntunan ko ay yung mga gabinete na nagsusulong ng social justice, no, or preferential option for the poor, no, o yung ethics in public service. At ito yung magiging metrics or panuntunan ko para piliin sino ba sa members ng gabinete yung sumusunod or nagtataguyod dito. Pero hindi natin alam kung ano yung full objective ng Pangulo, kasi meron din naman sa team ng mga economics na nagsasabing wag mong galawin yung economic team, no, dahil maganda naman yung ginagawa nila. So depende kung ano yung metrics or panuntunan na ginagamit, at iyon siguro yung magde-determine kung sino yung tatanggapin niya yung courtesy resignation or pananatiliin niya sa pwesto. Hindi naman ho kaya daw indikasyon ito ng parang loyalty check? Well, pwede rin nating tingnan na ganun yun, no? Pero sana ay hindi. Kasi kung pakikinggan naman natin yung Pangulo, palagi naman niyang sinasabi na we need to move on, we need to have reconciliation. At sa ating mga civilian, no, reconciliation is always beneficial, no? Kasi pag nag-aaway-away ang mga tao sa gobyerno, hindi naman sila yung direktong naaapektuhan. Ang naaapektuhan ay yung serbisyo publiko, no? So kaya sana hindi ito yung objective, no, at gusto kong maniwala na hindi ito yung objective ng ating Pangulo sa pag-request ng courtesy resignation. Sana nga talagang, yun nga kung sinabi natin, magpakitang gilas at gawin ng tama yung kanilang mga trabaho. Maraming salamat po sa inyo pong oras na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Maraming salamat din po. Yan po naman si Dr. Jennifer Oreta ng Ateneo School of Government. Very OA o over sa adventure na experience ang hatid ng ilang lugar sa Tanawan, Batangas ngayong tag-init. At bukod dyan, may extreme food trip din. Heto po ang patikim ng biyahe ni Drew. Nagsisimula ng umulan, tapos drawing pa rin ang outing. May isa pa. Aba, galaw-galaw na! Mahaba-habang takbuhan to sa ilalim ng araw.
lang madapa at tumambling na mala ninja rito dahil malambot naman ang inyong babaksakan. Nakakagutom magtatalon at mamasyal, no? Extreme gutom calls for extreme food trip. When in Batangas, ang For the Lafang, itong Sofer OA nilang Lomi. 8.39. Parang buhat-buhat ko lang yung aking newborn. Pangmalakasan din ng mga astig na kababaihan ng Tanawan, Batangas. May sarili tayong kababaihan. Kayak race! Nay, dito po! Nay! Nakalimutan nila ang kanilang salamin. Labas mga OA, samahin niyo ako sa extreme sa saya. At super exciting na biyahe. Sa Batangas. Bahagyang naudlot ang bantay sa gabal operations ng MMDA sa Caloocan. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, pasado alas 10 ng umaga ng bahagyang magkatensyon dito sa may Crispolo Street sa North Caloocan nang sa kalagitnaan ng sinasagawang bantay sa gabal operation ng MMDA Special Operations Group Strike Force, ipinosas ng isang lalaki ang kanyang sarili sa kable ng tow truck ng MMDA para maunsyami ang nooy ginagawang paghahatak sa kanyang sasakyan. Mangyari na ka-illegal parking umano ang kanyang sasakyan. Tumagal din ng ilang minuto ang diskusyon sa pagitan ng nasabing lalaki at hepe ng MMDA Special Operations Group na si Gabriel Go. Pero kalaunan, nagkapaliwanagan din at pumayag rin ng lalaki na maialis ang posas. Ang naturang kalsada sa North Caloocan ay nagsisilbi umunong alternate route para sa mga sakyang apektado ng construction ng MRT-7, partikular yung mga nanggagaling ng Quirino Highway patungong Camarin. Sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin ang bantay sa gabal operations ng MMDA. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Idiremanda ng GMA Network ng estafa ang mga opisyal ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE dahil sa umano'y misappropriation of funds na halos 38 million pesos. Ang reklamong estafa with abuse of confidence ay inihain sa Quezon City Office of the City Prosecutor laban sa TAPE executives na sina Romeo Halosos Jr., Romeo Halosos Sr., Seth Frederick Bullet Halosos, Malu Chowa Fagar, Micaela Magtoto at Zenaida Buenavista. Nag-ugat ang reklamo sa kabiguan daw ng mga respondent na i-remit ang nakolekta nilang advertising revenues pero nakalaan na dapat sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. Ayon sa GMA Network, nilabag ng TAPE ang kasunduan nang gamitin ito ang pera para sa kanilang operational expenses sa halip na i-transfer sa GMA. Dagdag ng GMA Network, nagsampa ito ng reklamo para panagutin ang mga opisyal ng TAPE at para mabawi ang misappropriated amount. Ayon sa legal counsel ng TAPE Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque, wala pa silang pahayag dahil wala pa silang nakukuhang kopya ng reklamo. Pasok na sa 2026 World Championships ang Philippine Women's Beach Handball Team. Panalo kasi sila ng silver medal sa 10th Asian Women's Beach Handball Championships sa Muscat, Oman. Ang top 2 teams lang ang magka-qualify sa World Championships. Makakasama nila roon ang Team Vietnam na nakaharap nila sa finals. Tinapos ng Team Philippines ang torneo na may 4-2 win-loss record. Panalo rin ng 5 medalya naman ng National Junior Squash Team ng Pilipinas sa kompetisyon sa Bangkok, Thailand. Lumaban sila sa 3rd Southeast Asia Junior Individual Championships 2025. Meron silang isang gold at tig-2 silver at bronze medals. Good job sa inyo! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.